sincerity. Parang ganyan yan, pag may nagdiligaw, babae at lalaki, ano po, ano tayo na? Ay, wala. Sige na, parang hindi sincere, di ba? Ganun din ang Panginoon, pagkaya kayo nanalangin, kapag hindi ka sincere, baka ibalibag lang ng Panginoon, yung panalangin mo, kasi maruming basahan. Ano po? Kailangan meron pong sincerity. Ito po, yung Jonah chapter 2, dito po naging sincere na yung panalangin ni Jonah. Isipin niyo po, and then Jonah pray unto the Lord. Bali po, ano? His God, out of the fish belly. Sa loob ng tiyan, doon nang naging sincere. Kasi marami ng problema. Yung kanyang dinadanas ay parang malapag-asa o yung worst na. Ano po, sa buhay Kristiyano, dapat huwag mo nang danasin yung dinanas si Jonah, dapat sincere ka lagi pagdating sa Panginoon. Okay? When my soul fainted, tingnan niyo po ito ha. When my soul fainted with me, I remember the Lord. Kung minsan ang Kristiyano ganyan, kapag marami ng pagsubok sa buhay, doon lang naalala ang Panginoon. Doon lang naaalala. Parang wala, mechanical na lang talaga. Okay, sabi po sa Matthew 6:7-8, but when you pray, use not vain repetitions. Ano, wag po kayong manalangin na paulit-ulit. As they eat and do, they think that they shall be heard. For they were speaking. So, hindi po pinapanggal ng Panginoon yung paulit-ulit. Alright. Diba, pagka kayo ay, ang inyong anak ay lagi na lang humingi, paulit-ulit. Parang nagsasawa din kayo. Ano? But not ye therefore lie unto them, for you, the Father knoweth that what things you have need before you ask Him. Alam niyo po, Panginoon, sa totoo lang, alam naman yung pangangailangan mo eh. Hindi pa ka natatapos sa panalangin mo, alam na ng Panginoon. Pero gusto lang ng Panginoon, manalangin ka sa Kanya. Ano po, totoo po yan, alam ng Panginoon yan. Ano po? Sa Matthew 21:22, and all things, whatever ye shall ask in prayer, kailangan mo natin maniwala. Maniwala. Ano po, meron kasing nananalangin na 2 buwan na, hindi pa rin sinasagot. Kasi, ang gusto ng Panginoon, i-develop sa'yo, yung paniniwala o yung faith. Amen. Yung panalangin. Ano po? Para po yung, alam niyo yung ladder, ito na po yung, sa pinakataas ka na. Puminto ka pa, bumaba ka ulit, yung pala, yun na yung blessing niyo po. Hindi ka naniwala eh. Hindi ka naniwala. Ito po yung, do not pray mechanical, prayer is a, prayer is a spiritual activity. Ano po? Yan po ay spiritual activity natin. So James 5:16, confess your fault to one another and pray for one another that ye may be healed. The effectual fervent prayer. Well, the effectual fervent prayer. Ano? Of a righteous man availeth much. Ano po? So, kailangan po natin, hindi lang yung sarili natin ang pinag-pray. Kailangan pag-pray po natin ang bawat isa. Okay? So, pangalawa, enjoy God's privilege. Alam niyo po, napaka-banat po natin kasi binigyan tayo ng Panginoon ng privilege yung tumawag sa Kanya. Amen. At ang maganda po doon, kapag po tumawag tayo, pwede tayong humingi. Ang sabi po, ikay kumato, ikay humingi, ikay aking magbubuksan, ikay aking bibigyan. Diba na makaganda pong promise ng Panginoon. So, paano mo ma-enjoy yung pribileyo? Hindi ka nananalangin. Ano po? Marami pong Kristiyano hindi nananalangin. Kaya sabi niya, hindi naman kasi sinasagot yung panalangin ko. Kasi hindi mo na-enjoy. Walang enjoyment. Sabi po sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate
therein day and night. Thou mayest observe to do according to his. To all is written therein, for there thou shalt make thy way prosperous. Ano po? And then thou shalt have a good success. Ano po? Kailangan ng word, meditate. Araw at gabi. Para po ang buhay natin na maging prosperous. Ano po? At magkaroon po ng good success. Okay? So ito po yung kung paano po tayo nananalangin at yung communication ng Panginoon. So, ito ikaw, ito ang Panginoon. So, sa panalangin po, lahat po ng wants natin, needs, pwede natin sabihin. Through prayer. So, tingnan niyo po sa ito na sana. So, ang Panginoon po, may mensahe sa'yo. So, kapag ka po humingi ka, manalangin ka, pag binigyan ka ng panalangin para sa message ng Panginoon, through Bible. So, ang gusto ng Panginoon si fellowship. Amen. Ano po, yan po yung cycle ng ating buhay Kristiyano. Ano po? So, kung hindi ka nanalangin, wala kang fellowship. Kakausapin ka pala ng Panginoon, pero yung mga wants and needs mo gano'n lang. Okay? So, letter A, we must pray earnestly. Kailangan po, ang pananalangin po ay magsigasig. Ano po? Minsan kasi nagpe-pray tayo para bang lalambot-lambot na lang. Wala nang alam. Hindi na effective. Wala nang talag. Noong mga guro, yung mga unang Kristiyano, yung mga baguhan, yan, maalam po pray yan. Dapat yan tayo. Yung mga baguhan. Ano po, yan, mga talagang matinding manalangin niya. Pati yata kapitbahay, pinanalangin na. Ano? So sabi po sa Ephesians 6:18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Kasi kung minsan, hindi tayo makapanalangin kasi parang tinatapat tayo, walang spark. Ano po? Sabi ng Panginoon, kailangan yung Espiritu at Espiritu ng Panginoon, panalangin dapat dito. Lord, yung Espiritu po at yung Espiritu niya ang isa. Para po kayo makapanalangin ng masigasig. Ano po? With all perseverance and supplication for all saints. Okay? Medyo bisa natin. Prayer must be specific. So, kailangan po ang panalangin natin ay specific. May nanalangin po na sasabihin, Lord, bigyan niyo po ako ng prosperous na buhay. Ano yung bibigay siya ng Panginoon? Prosperous. Hindi po yung ginawang specific. Baka ibigay sa'yo prosperity. Mapapangasawa mo. Ano po? Kailangan po, pag nanalangin po tayo, Lord, bukas po, may bayarin po akong kuryente, 8,955. Dapat kailangan specific. Ano, kung minsan binibigay na ng Panginoon yung amount ng pambayad ng kuryente, nagagamit mo sa iba. Kasi hindi specific. Tuloy, ano nangyayari? Hindi mo na-appreciate yung binibigay ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, hindi excited sa sagutin yung panalangin mo kasi hindi ka marunong mag-appreciate. Dapat mo specific. Diba? Kung sa mga Lord, sa mga nag-aaral, Lord, bigyan niyo po ako ng magandang grade. Dapat, pag nanalangin ka, numbers sasabihin mo, Lord, bigyan niyo po ako ng 99. Dapat kailangan may faith. Dapat gano'n. Sasabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng magandang grades. Binigay sa'yo 85. Nagreklamo ka pa, magandang ang grades mo. Kasi nga hindi specific. Ano? Lord, bigyan mo ako ng magandang anak. Mataas ang ilong. Maputi. Sinabi mo, Lord, bigyan mo ako ng magandang anak. Binigay lang magandang ilong. Pero hindi pala maputi sa mga katulad mo. Kasi nga, hindi ka naging specific. Sa mga naghanap ng trabaho sa Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho. Binigyan ka lang ng trabaho, naghanap ka ng sweldo. Kasi hindi mo sinabi, Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho sa audio, ganito, 100,000 naman. Di ba? Kasi hindi specific. Lord, bigyan mo ako mababang asawa, matangkahan, sexy, binigay sa'yo, lumba-lumba. Binigay sa'yo, sexy nga, sama naman ang ugali.
Diba? Hindi kasi naging specific. Sa panalangin po, laging specific. Kaya lang kailangan natin ng private prayer. Kasi lahat ng gusto mo, isa-isayin mo yan, kung pwede yun. Pag ito natin ginawa sa prayer meeting yan, pag isa-isayin niya, bukas tayo uwi. Sa dami na yan, kay Sister Rona pala, gusto niya. Diba? Diba? Gawin natin yung private prayer. Ano? Sister Rona talagang mali yan eh. Specific talagang mag-pray yan. Pero dapat ilagay natin sa tamang lugar. Ano ba, Sister Rona, huwag po kayo magagalit na. Ito po yung sabi ng Bible na. Buti naman. Okay po, Philippians 4:6, sabi po, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at dahilan, na may pasasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So ito yung pagkakataon na private. Kailangan lahat ng gusto mo sabihin, sabihin mo na. Ang Panginoon, handa naman yung makinig eh. Tayo lang hindi marunong makinig. Ano po? So ito po, yung tagpo na to, ito po yung kwento. Sa Mark 10, 51, 52, ito po si Bartimaeus. Ano po? Siya po isang bulag. Sabi ng Panginoon, anong gusto mong gawin? Ang sabi ni Bartimaeus, gusto ko makakita. Di ba? Specific yung sagot. Amen. Specific, di ba? So, si Bartimaeus, ano po? Bulag. So, ano sinabi niya kung gano'n, anong gusto mong mangyari? Gusto ko pong makakita. Di ba nakakita si Bartimaeus? Amen. Ganun din tayo. So, pinalangin tayo, Lord, bigyan niyo po akong maalat ng puso sa panalangin. Di ba? Yung spirit niyo po at yung spirit ko po ay mag-isa. Ano po? Kailangan yung specific. Ano po? Kapag nanalangin po tayo, dapat specific. Sa mga anak natin, dapat nasa tiyan pa lang yan, pinapanalangin natin, Lord, sana po itong aking anak ay maging doktor. Ano? Specific, baka mga doktor pa talaga eh. Ano, dapat po, doktora, Lord, gusto ko po ito, doktora po ng tao, general surgeon, parang gano'n. Mabigay ni, specific. Ano po? So dapat gano'n. Gano'n ang buhay Kristiyano. Ano? Lord, bigyan niyo po ako ng negosyo. Yung pong negosyo na kung saan po makakatulong sa mga kapatiran sa po yung trabaho. Specific. Bigyan niyo po ako ng negosyo, yung katay po ako ng Pepsi Cola dito sa Pampanga. Diba? At ang gagawin ko pong manager is ang Tatay Jimmy. Diba napakaganda pa na lang hindi selfish? Diba? So, number 3 po, happy life begins with prayer. So, ang masayang buhay daw, nagsisimula sa panalangin. So, bakit po, hindi niyo po kailangan mag-worry kung ano yung kakainin niyo bukas. Pero kailangan po, magtrabaho pa rin kayo. Yes, sir. Ano po? So, panalangin na panalangin, hindi kayo nagtatrabaho. Useless. Sabi nga, yung pananampalatayang walang gawa, patay. So, ganyan din po yan. Ang panalangin na walang gawa, walang kain. Okay? Amen. So Matthew 6:25-26, therefore, I say unto you, take no thought for your life. Kung isipin kung ano yung bukas. Ano, ye shall eat, what shall drink, then for your body, what ye shall put on. So, naalala niya kung ano yung dadamit niya, ano yung kakainin niya, ano yung inumin niya. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong alalahanin yun. Huwag kang mag-worry. God will provide. Tama po? Amen. Sabi nga ng Panginoon, yun yung mga ibon. Hindi naman nagtatanim, pero kumakain tayo pakailan ng Diyos. Ano po? Hindi nila iniisip kung ano yung kanilang susutin. Ano po? So, ganyan po, ang buhay Kristiyano dapat po, manalangin po tayo. So, huwag po nating alalahanin yung bukas. Ano, naalala ko po, nung ako ay, ang target ko po nun ay, nasa Bicol po, ang target ko po ay nasa malaking transaksyon. So, nakapag-bid po ako, nanalo po sa bidding. Ang problema ko po ay hindi ko pumawag sa inyong stocks.
courage. So yung lahat ng nakasabayan kong stocks, ubus na yung hybrid rice. Yung sa akin na lang natitira. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahalang ubus nito. Pero nagtrabaho kami. Alam niyo po, in the end, kami po yung wala ng stock. Amen. So, dapat po ganun din. Ano po, huwag po natin isipin yung huwag kang mag-worry. Kasi yung worry po, nakakapayat po yan. Tama. Stress. Na-apektuhan po yung physical na katawan nyo, emotional at spiritual. Ano po? Ayan. Totoo po yun. Hindi ka magiging masaya. Totoo po yun. Amen. Halimbawa, ikaw, 20 years old ka pa lang, para ka ng 60 years old. Ano po? Totoo po yun. Tingnan niyo po yung 60 years old, parang 16 years old, kasi walang nangyalala. O si Mami, maganda pa rin. Ano ba sikreto mo? Kasi hindi nag-worry. Grabe ka katiwala. Sabi mo dyan, happy life begins with prayer. Amen. Kasi alam mo na may Diyos ka, na marami kang available lahat ng resources. Kailangan mo lang humingi. Kasi mayaman ng Diyos. Yes, sir! Tayo magkukulang pero ang Diyos hindi. Tayo nagkukulang sa Kanya pero ang Diyos hindi magkukulang. Tama, sir! Ano po? Humingi lang tayo, siya sasagot. Ano po? Kaya sa anniversary, alam ko nakaka-pressure yung paghanda, pag-prepare. Pero huwag po kayo maglala. God will provide. So, letter A po, be selfless in your prayer. So, kailangan po maging, ano po tayo, hindi po tayo makasarili sa panalangin. Yes. Meron po kasing nanalangin na, ano po yun, yung makasarili. Pag binasa niyo po yung sa may publikano at saka yung parasistim pa po, yung isa po ay, yung, hindi po nagkakaroon na yung publikano, yung kinakabugin